Legacy in Disguise. Kabanata 12. Medyo nakakalito ang sitwasyon ko ngayon. Kailangan kong bumati kay Lucas ng maaga at maghanda. Sa anumang paraan, hindi dapat mabunyag ang tunay kong pagkakakilanlan. Habang kumakain kami, sinabi ni Celine sa amin. Ngayong nasa Nanjing City ako, may appointment din ako kasama ang ilan nating dating kaklase. Nagplano sila ng isang mini reunion. Ano sa tingin nyo? Agad na umiling si Adrian. Kung reunion ng mga kaklase, pass muna ako. Bakit naman? Kunot noong tanong ni Celine. Isang taon din tayong naging magkaklase, kahit papaano. Noon kasi, nang ampunan si Adrian ng old master ng pamilya Rousseau, ipinadala siya sa Nanjing City University. Doon siya nag-aral at naging kaklase nila ni Elise sa loob ng isang taon. Pagkatapos nilang makapagtapos ng senior year, agad nang ipinakasal si Adrian at Elise. Pero dahil isang taon lang siya nakisama sa klase, at dahil karamihan ng mga kaklase nila noon ay laging may pagtingin sa kanya na may halong paghamak, hindi na siya ganoon kainteresado sa ideya ng reunion. Wala rin siyang naging matalik na kaibigan doon. Maging si Elise, ay wala nang balak pang dumalo. Kaya sabi niya, di rin ako sasama. Matagal na akong walang balita sa karamihan sa kanila. Nagmadaling sabi ni Celine. Actually, ang totoong dahilan kaya may reunion ay dahil magbubukas ng restaurant si Ivan, kaklase natin. Opening niya bukas, kaya inimbitahan niya tayong lahat. Idinugtong pa niya. Think of it as support para sa isang kaklase. Hindi ba't maganda rin yun? Habang nagsasalita siya, biglang nag-beep ang mga cellphone naming tatlo, sunod-sunod na notifications mula sa WeChat. Pagtingin namin, may bagong group chat na nilikha si Ivan, at mahigit 30 na ang miyembro. Sa group chat, nag-post si Ivan. Hi mga kabatch! Yung maliit kong hotel ay magbubukas na bukas ng tanghali dito sa Nanjing City. Sana makapunta kayo para makasama nating lahat ang mga kaklase. Isang mini reunion din ito. At sinundan pa niya ng. By the way, isa sa ating 2 golden flowers ng klase, si Celine, ay nasa Nanjing na rin. Dadalo siya. Single pa si Celine, ha? Mga binata dyan, pagkakataon nyo na. Bumahaw agad ng replies. Congrats, Ivan. Nasa Nanjing na pala si Celine. Hindi namin alam. Si Elise. Yung isa pang golden flower. Pupunta rin ba siya? May mga chismis pa. Balita ko kasama pa rin niya si Adrian, yung na-transfer sa klase natin noon. Oo, nakatira raw siya sa Rousseau family. Pero di ko sure kung totoo. Sabi nila, peke lang na mag-asawa sina Elise at Adrian. Kasal sa papel lang daw. Totoo kaya? Pagkabasa ko ng mga iyon, huminga ako ng malalim at bulong kay Adrian. Huwag mo na lang pansinin. Ngumiti siya, bahagya. Sanay na ako. Minsan, totoo naman ang mga sinasabi nila. Mabilis namang nag-post si Celine sa group chat. Hoy, tigilan nyo nga yan. Kasama ko ngayon ang mag-asawang Elise at Adrian, at ang gaganda nilang tingnan. Wow! Celine herself. Sagot ng iba, sabay sunod-sunod ang papuri. Maya-maya, nag-message si Ivan mismo kay Adrian. Bro, kahit sandali ka lang naging kaklase namin noon, maganda naman ang samahan natin, di ba? Sana makapunta kayo ng misis mo bukas. Maganda ang impression ni Adrian kay Ivan, mabait, pala kaibigan, at hindi mahilig manghamak ng iba. Isa siya sa iilang kaklase na naging totoo sa kanya. Kaya agad na sumagot si Adrian. Oo naman. Pupunta kami bukas. At sagot ni Ivan. Solid. Kitikets tayo. Nang makita ni Elise na pumayag si Adrian sa pagtitipon ng mga kaklase, agad niya itong pinaalalahanan, kailangan nating maghanda ng regalo para sa pagbubukas ng hotel ni Ivan. Hindi naman tayo pwedeng pumunta ng walang dala. Tumango si Adrian at ngumiti ng bahagya. Bibili ako ng regalo para sa kanya bukas ng umaga, aniya, habang bahagyang inilapit ang mukha kay Elise, tila nag-aalok ng tulong ng may lamang. Napangiti rin si Elise. Sige. Kailangan ko rin kasing pumunta sa Alter Group bukas ng umaga. Nagulat si Celine at agad nagtanong, pupunta ka sa Alter bukas? Kung ganun, hintayin mo na lang ako pagkatapos ng trabaho mo. Sasabay ako sa'yo papunta sa restaurant ni Ivan sa tanghali. Umiling si Elise, may kasamang tawa. Ay, mukhang mabibigo ka, Celine. Wala akong sariling kotse. Karaniwan akong sumasakay ng taxi o bus. Minsan, pinasusundo ako ni Adrian gamit ang electric bike niya. Ha! Halos mapatalon si Celine. Direktor ka na pero wala ka pang sariling kotse.
Napangiti si Elise, at bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Adrian, nakangiti rin, hindi naman problema yun. Basta kasama ko si Elise, okay na ako kahit maglakad kami buong araw. Namula ng bahagya si Elise sa sinabi ni Adrian, kaya naman pinandilatan niya ito ng mata, pero hindi rin niya napigil ang mapangiti. Nagpatuloy si Elise, medyo kinakabahan, matagal din akong walang trabaho, kaya halos walang pumapasok na kita. Kadalasan, inuuna ko pang suportahan si Adrian at bayaran ang gastusin sa pamumuhay ng mama ko. Kung minsan, kahit nakaipon ako ng ilang libo kada buwan, hindi pa rin sapat para makabili ng sasakyan. Dagdag pa niya, at sa totoo lang, mas komportable naman sa akin ang mag-commute. Kapag maganda ang panahon, enjoy din akong sumakay sa electric bike ni Adrian. Para kaming nagro-road trip, kahit sa malapit lang. Napatingin si Adrian kay Elise, puno ng paglalamang ang tingin, na parang sinasabing, kahit saan tayo magpunta, basta magkasama tayo, ayos lang. Umiling si Celine, halatang hindi kumbinsido. Minsan, importante rin ang impresyon. Ikaw ang direktor ng Russo Group at kasosyo ng Alter Group. Kung wala kang sariling sasakyan, baka pag-usapan ka ng mga tao. Naramdaman din ni Adrian na may punto si Celine. Alam niya kung gaano katipid si Elise, karamihan ng kinikita niya, napupunta sa gastusin ng biyenan nila. Ang biyenan pa naman ay gastador, isang beses, naglagak ng mahigit 1 milyon sa isang walang kasiguruhang investment. Minsan pa, gumastos ng 2 hanggang 3 milyon para lang bumili ng sasakyan para sa sarili. Napabuntong hininga si Adrian. Mukhang kailangan na talaga niyang regaluhan ng kotse si Elise. Sa ganoong paraan, magiging mas maginhawa para sa kanya ang paglabas-labas, lalo na sa pakikipag-meeting at negosyo. Sa isipan niya, nangako siya, ibibigay ko ang lahat ng kaya ko, basta makita ko lang siyang masaya at maginhawa. Nagpasya siya, bukas ng umaga, pupunta siya sa 4 na wheel store para magtingin ng sasakyan. Pagkatapos ng hapunan, sumakay ng taxi sina Adrian, Elise, at Celine pauwi. Habang bumibiyahe, tumutugtog sa radyo ng taxi ang balita, may nag-charter daw sa Sky Garden ng Grand Bayview Hotel. Nagulat ang mga DJ. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na pumayag ang Grand Bayview na ipa-reserve ang Sky Garden. Nagtataka silang lahat kung sino ang may kaya at koneksyon para magawa iyon. Sabi pa ng taxi driver, grabe. Gusto kong makita kung sino yung nag-book ng Sky Garden. Baka isa yan sa mga Diyos level na mayaman sa mga viral na video sa YouTube. Hindi umimik si Adrian, pero hindi niya maitago ang pagkabigla sa loob-loob niya. Muling sumulyap si Elise kay Adrian, napansin ang kakaibang pagkakakunot ng noo nito. Bakit ka parang tulala? Tanong niya, bahagyang nakangiti. Umiling lang si Adrian, pilit ikinukubli ang nalalaman. Wala. Iniisip ko lang kung gaano kayaman ang taong nakapag-book nun, pagsisinungaling niya, habang tinitigan saglit si Elise, parang siya ang tunay na yaman sa buhay niya. Mukhang lumaganap nga ang balita sa buong lungsod ng Nanjing City, nereserba ang Sky Garden ng Grand Bayview Hotel, isang bagay na kahit pinakamataas na miyembro ng hotel ay hindi basta-basta nakukuha. Buong gabi, umalangaw-ngaw ang balita. Halos bawat kanto ng lungsod, pinag-uusapan ito. Alam ng lahat na para lang sa senior members ang Sky Garden, at kahit ang mga Diamond member ay walang pribilehiyong mag-reserve nito. Kaya ang tanong ng lahat, sino ang nakagawa nito? Iba't ibang chismis ang kumalat. Ang nag-book daw ay isang Diyos level na milyonaryo na sumikat sa YouTube. Ang ilan, sinasabing isang banyagang bilyonaryo ang may pukana. Mayroon ding balitang ito raw ay para sa isang engrandi at romantikong kasalan. Sa huli, ang huling chismis ang mas pinaniwalaan ng marami. At dahil dito, lalo pang nagkaroon ng bagong alon ng mga bulong-bulungan sa lungsod. Nang marinig ito ng mga babae, lalo silang kinurot ng inggit at selos. Lahat sila'y nagtatanong sa sarili kung sino kaya ang babaeng napakaswerte, na kayang hayaang maglabas ng milyon-milyon ang isang lalaki sa isang gabi, balutin ng buong Sky Garden, at buong tapang na ipakita ang pagmamahal. Maraming tao ang sabik na naghihintay sa araw na iyon, kaya hintayin natin kung sino siya. Para hindi mabunyag ang pagkakakilanlan niya, partikular na iniutos ni Adrian kay Lucas na baguhin ang buong setup ng Sky Garden. Habang abala sa mga paghahanda, hindi rin mapigil ni Adrian ang pananabik sa nalalapit nilang anibersaryo ng kasal. Plano niyang bigyan si Elise ng engranding kasal sa espesyal na araw nila. Kinabukasan ng umaga, maaga pa lang ay lumabas na si Adrian at nagtungo sa 4 wheel shop. Bitbit niya ang isang bank card na may laman na 10 bilyon, isang card na hindi pa niya nagagamit kahit kailan.
Ngayon, plano niyang regaluhan si Elise ng isang mamahaling sasakyan. Gusto sana niyang bilhan ng Rolls-Royce, pero matapos mag-isip-isip, naisip niyang baka mahirapan siyang ipaliwanag kung bakit biglang may ganoon kamahal na kotse. Bukod pa rito, kilala niya si Elise, simple at low-key. Kahit gaano pa kamahal ang sasakyan, kung hindi ito praktikal, hindi niya ito basta-basta tatanggapin. Kaya nagdesisyon siyang bumili ng isang business car na nasa paligid 500,000 pesos, disente, hindi garapal, at mas praktikal gamitin. At kung sakaling magasgas o mabangga, hindi ito gaanong kasakit sa loob. Napagdesisyonan niyang kunin ang isang Audi A6 para kay Elise. Sa panahon ngayon, halos lahat ng negosyante ay nagmamaneho ng A6, maganda ang reputasyon at maayos sa imahe. Bukod pa roon, extended business car ang klase ng A6 na nais niya, bagay na bagay para sa kanyang asawa. Pagdating niya sa Audi 4-wheel shop, ipinarada niya ang maliit niyang e-bike sa labas at marahang naglakad papasok. Napansin siya ng mga sales agent sa loob, at dalawa agad ang nagbalak na salubungin siya. Ngunit isang babaeng sales agent ang agad nagsalita sa likuran. Hi, naka-EBK lang yan. Siguradong pumasok lang para magpalamig o makigamit ng wifi. Huwag na nating aksayahin. Nang marinig ng iba na naka-EBK lang siya, bigla silang nawala ng interes. Mainit nga kasi nitong mga araw na ito, kaya karaniwan ng may mga nagpapanggap na customer para lang makapagpalamig. Minsan, hindi pa sila nahihiyang umupo sa mga nakadisplay na sasakyan at matagal bago umalis. Sa bandang huli, security pa ang kailangang tumawag para paalisin sila. Kaya stress din para sa mga benta ang ganitong mga tao. Si Adrian, na nakasut pero naka-EBK, ay hindi talaga tumatak sa paningin nila bilang isang tunay na buyer. Hindi siya pinansin, at hindi rin naman siya nagpaapekto. Diretso siyang naglakad papunta sa exhibition area ng A6 sedan. Napansin niyang ang presyo ng mga kotse roon ay nagsisimula sa 300,000 hanggang higit 600,000 pesos. Ang pinakamahal na modelo, ang Extended Executive Version, ay nasa mahigit 600,000. Maganda ang forma ng sasakyan, elegante at propesyonal. Sa isip niya, tiyak na magugustuhan ito ni Elise. Kaya lumapit siya sa isang staff at magaan na sinabi. May bagong stock ba kayo ng top model ng A6? Kukunin ko ngayon din. Nagtinginan ng mga sales agent, at para silang nakakita ng multo. May isa pang ang hindi nakapigil at sarkastikong nagsabi. Nakita mo ba ang presyo? Kaya mo ba yung dami ng zero dyan? Kumunat ang noo ni Adrian at mahinahong sumagot. Oo, nakita ko. 618,000, tama ba? Umirap ang lalaki at may pang-aalipustang sinabi. Kung nakita mo, nananaginip ka pa rin yata. Sa isang iglap, ay swipe mo raw ang card mo. Huwag kang magpahiya, maraming nakatingin. Malamig na tumingin si Adrian at sagot niya. May sakit ka ba? Hindi ka ba nakainom ng gamot ngayong umaga? Gusto mo ba tawagin ko ang 911 para sunduin ka ng ambulansya? Napahiya ang lalaki pero hindi pa rin nagpatalo. Kat, wag mo akong tinutokso. Maniwala ka, kaya kitang ipatapon sa labas ng security guard. Mahirap ka lang na nakikisiksik dito para makagamit ng aircon at wifi, tapos, nagpapanggap ka pa. Hindi nagalit si Adrian. Tahimik siyang tumawa at tinanong. Kung maibebenta mo ang kotse na yan, magkano ang makukuha mong komisyon? Medyo nainas ang kabilang panig at nagmayabang. Makakakuha ako ng 10,000. Tumango lang si Adrian. Mabuti. Ngayon, nawala na ang 10,000 mo. Wala nang ibang sinabi si Adrian. Lumingon siya at lumakad palabas. Sakto namang sinalubong niya sa pinto ang isang lalaki na may badge na, Paul, ang sales manager ng tindahan. Tinanong siya ni Adrian, malamig ang boses. Ikaw ba ang manager dito? Tumango si Paul, bahagyang nagulat. Oo. May kailangan ka ba? Tinuro ni Adrian ang salesman kanina at mahinahong sinabi. Patilsikan mo siya. Habang nandyan siya, ang tindahan mo, babagsak ang kita. Napanganga si Paul. Pero bago pa siya makasagot, sumabat ang salesman, nagmamadaling sumigaw. Manager Paul, huwag kang makinig. Sira lang yang tao. Pumunta lang dito para makigamit ng aircon. Hindi na tumingin si Adrian. Hintayin mo lang. Pagkasabi, lumakad siya ng dir-diretso papunta sa katabing BMW showroom. Pagpasok niya sa BMW, agad niyang nakita ang isang itim na BMW 760, ang pinakamataas na modelo ng 7 series. V12 engine, full luxury interior. Ang pinakamahal na BMW sa buong linya.
Tahimik si Adrian. Walang pag-aalanlangan. Lumapit siya sa isang saleswoman at tinanong. Available ba ang 760 na yan? Nagulat ang babae. Kuya, bagong dating lang po yan. Sigurado ka bang gusto mo? Tumango si Adrian. Diretso ang tono, walang pagdadalawang isip. Dalhin mo ako sa cashier. Swipe na agad. Natigilan ang babaeng tindera. Sir, ang presyo niyan. 2.6 milyon. Alam ko, malamig na sagot ni Adrian. Huwag mo akong pagsayangin ng oras. Napahinga ng malalim ang babae, agad siyang inasikaso. Ilang minuto lang, tapos na ang bayaran. Paglabas ni Adrian sakay ng bagong BMW 760, parang tumigil ang oras sa buong tindahan ng Audi. Dumiretso siya sa harap ng pinto ng Audi store. Binuksan ang trunk. Marahan niyang isinakay doon ang electric bike na kanina nilang pinagtawanan. Walang lingon-lingon, walang salita. Sakay sa kanyang 2.6 milyong kotse, umalis si Adrian na para bang walang nangyari. Sa loob, nanigas ang lahat. Namutla ang sales guide na nanghamak sa kanya. Si Paul naman, malamig ang tinig ng lumapit. Pumunta ka sa HR. Tanggal ka na. Manager. Umalis ka. Hindi na nakatanggi pa ang lalaki. Iniwan niya ang lugar na halos hindi makalakad. Ang ibang empleyado sa Audi, walang makapaniwala. Ang lalaking pinagtawanan nila, ang sakay ng mumurahing bisikleta. Iyon pala ang kayang bumili ng pinakamahal na BMW sa isang iglap. Hindi lang komisyon ang nawala sa salesman. Hindi lang benta. Kundi pati trabaho niya. Kung alam lang niya. Habang nagmamaneho si Adrian, bahagya siyang napangiti. Hindi siya nagsisisi sa perang inilabas. Hindi siya nang hinayang. Pero naisip niya rin. Paano ko ipapaliwanag to kay Elise? 2,600,000. Hindi naman yun basta nalalaglag mula sa langit. Matapos mag-isip-isip, biglang sumilay sa isip ni Adrian ang isang magandang ideya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang nagmaneho papunta sa isang collier sa kalye, at gumugol ng 20 minutos para ipapalit ang logo ng kanyang BMW 760, gawing BMW 520. Ang BMW 5 Series at 7 Series ay halos magkahawig mula sa labas. Ang pinakakaibahan lamang ay makikita sa loob, mas simple ang 5 Series, samantalang ang 7 Series ay puno ng karangyaan at kapangyarihan. Mahirap itong mapansin ng karaniwang tao, lalo na kung sa likurang label lang titingnan. Ang BMW 520 ang isa sa pinakamababang modelo ng 5 Series, samantalang ang BMW 760 naman ang hari ng 7 Series, makapangyarihan sa takbo, matatag ang kontrol, at elegante sa lahat ng aspeto. Pinatakbo ni Adrian ang kanyang BMW 760 na may marka na BMW 520, habang nakangiting nag-iisip, wala naman sigurong alam si Elise sa mga kotse. Hindi niya rin naman pinag-aaralan to. Sabihin ko na lang na BMW 520 ito. Malamang hindi niya mapapansin ang totoo. Samantala, napangiti ang may-ari ng collier habang pinapanood siya. Sa loob-loob nito, tahimik at mukhang mabait ang lalaking ito, pero hindi ko inasahan na may tinatagong kalokohan din pala. Grabe, pinamurahan ang pinakamataas na modelo para lang magmukhang simple. Siguradong nagpapanggap na mahina para makaloko ng tigre. Pagkatapos bumili ng sasakyan, naalala ni Adrian na ngayong araw na rin ang bukas ng restaurant ng kaklase niyang si Ivan. Kailangan niyang maghanda ng regalo. Si Ivan lang ang tunay na naging mabuting kaibigan niya noong kolehiyo. Kaya bilang pasasalamat, dumiretso siya sa isang malaking art gallery. Doon, bumili siya ng isang maagang pinta ni Henry Chenet, isang pintor noong dinastiyang Qing, sa halagang 200,000. Hindi ganoon kakilala si Henry Chenet, kaya malaki ang tsansang hindi rin mapapansin ng iba ang halaga ng pagpipinta. Tamang-tama. Ayaw rin naman ni Adrian na magmukhang mayabang. Kung sakaling may magtanong, balak na lang niyang sabihin na ilang libo lang ang halaga ng obra. Nang matapos ang lahat, halos tanghalian na. Tinawagan ni Adrian si Elise. Sasanduan ko na kayo ni Celine sa Alter Group, sabi niya. Nang makita siya ni Elise, napatingin agad ito sa bagong sasakyan, isang BMW 5 Series. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Saan galing ang kotse na yan? Tanong niya, puno ng pagtataka. Ngumiti si Adrian. Binili ko para sayo. Binili mo. Halatang hindi makapaniwala si Elise. Saan ka kumuha ng pera para dito? Pribadong ipon, sagot ni Adrian. Matagal na akong nakatira sa Russo family, pero kahit kailan, hindi ako gumastos ng kahit isang sentimo mula sa kanila.
Kumain ako, tumira ako, ginamit ko ang resources nila, pero nag-ipon din ako ng sarili kong pera. Hindi naman siguro masama yun, hindi ba? Sumimangot si Elise. Nag-ipon ka ng palihim. Tapos bibilhin mo lang sa mamahaling sasakyan. Hindi biro ang presyo nito, nasa 400,000 yan. Ngumiti lang si Adrian, kalmado pa rin. Mahal kita. Ikaw ang asawa ko. Kung hindi ko gagastusin para sa'yo, kanino ko pa gagamitin ang ipon ko? At saka, ikaw na ngayon ang direktor sa kumpanya, wala kang sasakyan. Baka pagtawanan ka pa ng mga tao. Sumingit si Celine, sabik na sabik. Tama si Adrian. Elise, bagay na bagay sa'yo ang kotse. Dapat nga matuwa ka. Napalunok si Elise, at pagkatapos ng ilang saglit, napangiti rin siya. Mahina niyang sabi, Adrian, salamat. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya ng banayad. Ano ka ba, asawa mo ako. Huwag ka nang magpakaseryoso. Pagkatapos ng sandaling iyon, ngumiti si Adrian at nagyaya. Tara na. Diretso na tayo sa hotel ni Ivan. Biglang napatanong si Elise, parang naalala ang isang bagay. Adrian, may regalo ka na ba para kay Ivan? Oo naman, sagot niya. Bumili ako ng painting. Painting. Gulat ni Elise. Anong klaseng painting? Yung mga lumang painting na binibente sa Antique Street. Sabi nila, ang painting ng Granada ay simbolo ng kasaganaan, mas maraming pera, mas maraming swerte. Kaya yun ang pinili ko. Magkano ang binayad mo? Mausisang tanong ni Elise. Ilang libo lang, simpleng sagot ni Adrian. Napailing si Elise, natatawa. Kung totoo ngang sinaunang painting yun, baka naman niloko ka lang. Hindi ka makakabili ng authentic na ancient painting sa ganong halaga. Ngumisi si Adrian. Hindi bale na. Hindi naman ang presyo ang mahalaga, kundi ang hangarin. Ang regalo, dapat galing sa puso, hindi sa halaga. Tumango si Elise, ngumiti rin, at sinabing. Tama ka. Ang mahalaga, pagmamahal at pasasalamat. Tara na. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.